Magtataas ng matrikula at iba pang bayarin ang may 300 mga pribadong kolehiyo at universidad sa darating na pasukan. Kaya malaking tulong sa mga magulang ang mga pampublikong eskwelahan na hindi hamak na mas mura ang tuition. Payo naman ng isang eksperto sa mga magulang, makabubuti raw na paghandaan ng maaga ang pangkolehiyo ng kanilang mga anak. May report si Lay Alves. Ngayong taon, muling magtataas ng matrikula at school fees ang daang-daang eskwelahan sa buong bansa. Kaya pati ang mga estudyanteng tulad ni Nikita, nag-aalala na rin. Kasi in the near future, mas lalong mahirapan yung parents ko na supply yung needs namin, lalo na sa school. Nasa 300 pribadong kolehiyo at universidad ang pinayagan ng CHED na magtaas ng tuition at school fees ngayong pasukan. May mahigit 200 eskwelahan ding hindi nga magtataas ng matrikula pero mas mahal naman ang sisingiling school fees. 6.48% ang average increase, katumbas ng 29 pesos hanggang 37 pesos na dagdag kada unit. 135 pesos hanggang 555 pesos naman ang itinaas ng school fees. Sa ngayon, wala pang inilalabas na listahan ng CHED kung ano-ano ang mga eskwelahang ito. Ayon sa League of Filipino Students, dagdag pahirap daw ito at dagok sa karapatan ng mga kabataan sa edukasyon. Mag-propose lang ho sila na kung ano man increase na gusto ho nila for as long as dumaan ho ng consultation kuno, deemed approved na po yung pagtaas ng matrikula. Hindi ho yan yung regulatory mechanism na gusto ho natin. Depensa naman ng CHED, naging basehan nila ang inflation rate, estado na eskwelahan at pinansyal na kapasidad ng mga estudyante. Bumuo rin ng mahigit 120,000 student financial assistance programs ang CHED, triple kumpara nitong nakarang taon. Mga various reasons ito eh. Una, siguro kailangan i-increase nila yung benefits or mga salaries ng kanilang mga teachers, improvement of facilities, or acquisition of laboratories and equipment. Mas mababa ang inaprubahang dagdag sa matrikula ngayon kumpara nitong mga nakarang taon. Noong 2013, mahigit 350 kolehiyo at universidad ang nagtaas ng nasa 37 pesos kada unit o 8.5% average sa buong bansa. Noong nakarang taon naman, mahigit 35 pesos o 8.13% na national average ang tuition increase. Bunsod ng halos taong-taong pagtaas ng matrikula, dumarami naman ang enrollment sa mga pampublikong kolehiyo at universidad na di hamak na mas mababa ang tuition. Sa Metro Manila, hindi bababa sa 20 eskwelahan ang may pinakamababang tuition ayon sa independent online directory na finduniversity.ph. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, 600 hanggang 16,000 pesos ang tuition at libre sa mga nakatira sa Maynila. Gayon din sa Universidad de Manila. Marami pa kami scholars, libre. And we have the highest standard quality of education. 8 universidad at kolehiyo ang 1,500 hanggang 6,000 pesos ang matrikula kada taon. 6,000 hanggang 14,000 naman sa 5 eskwelahan. Samantalang 10,000 hanggang 18,000 naman ang tuition sa 4 pang universidad at pamantasan. Pero ang gastos ng magulang sa pagpapaaral sa kolehiyo kadalasang nakadepende rin sa kursong kukunin ng isang estudyante. Pero pwede mong sabihin na makakapag-college ka yung less than 50,000, depende sa course, lalo na kung sa probinsya. Pero kung Metro Manila, tapos yung mga kinikilala nating top schools, talagang 100,000 per year. Kaya payo ng isang financial expert, dapat maagang paghandaan ng mga magulang ang gagastusin sa pag-aaral sa kolehiyo ng kanilang mga anak. Mas maiging mag-ipon agad kahit pa konti-konti para hindi mahirapan pagdating ng bayaran ng matrikula. Dapat pag pinanganak na yung bata or pag tumapak ng grade 1 at the very latest, gumagawa na sila ng plano. Lay Alves, GMA News.